Good morning, my dear brothers and sisters. To the majority of Catholics, when you say the word church, almost always what comes to their mind is the building. Nasaan ang simbahan? Nandoon po. Mga ilang metro lamang po. Maganda po ang simbahan namin. Malaki po ang simbahan namin. Bago ang simbahan namin. So sa maraming Katoliko, pag sinabi mong simbahan, it means the building. Nung nakaraang mahal na araw, marami sa inyo ang nagbisita iglesia. So, anong ginawa nyo? Hindi ba't nagpunta kayo sa iba't ibang simbahan? Binisita ninyo ang iba't ibang iglesia o simbahan? So when you say church as a building, you are correct because the church is a building. But my dear brothers and sisters, when we say the church is a building, though it is correct, it is not complete. Kasi ang simbahan ay hindi lamang ang gusali. Ang simbahan ay ang bumubuong tao nito. Ako, kayo, tayong lahat. Maging yung mga nanonood sa atin sa live streaming, saan man sila naroon, tayo ang simbahan. Sapagkat ang simbahan, ang iglesia, ay isang salita na nangangahulugan ng pagtitipon, katipunan. Katipunan, nagtitipon ang mga mananampalataya. At sabi nga ng Panginoon, kung saan may dalawa o higit pang nagkakatipon sa pangalan ko, ako'y nasa piling nila. So sa makatwid, tama na sabihin natin ang simbahan ay ang gusali. Pero tama din at mas kumpletong sabihin, ako at tayo, kayo at ako, tayong lahat ang simbahan. And in the first reading of today's Mass, from the Acts of the Apostles, the early Christian community was being described. Now, the early Christian community was the first church because it was the first gathering. Ang mga unang Kristiyano ay nagkakatipon-tipon. Wala na si Jesus, umakyat na si Jesus sa langit. Pero yung mga Kristiyano, yung mga sumusunod sa mga aral ni Jesus ay nagkakatipon-tipon. At yung pagtitipong iyon ay tinatawag na eklesia. Iglesia, simbahan. At dito makikita natin ang apat na katangian ng mga unang Kristiyano na nagkakatipon-tipon. The first characteristic of the church gathered around Jesus is their fidelity to the apostles' teaching. Sabi sa unang pagbasa, they devoted themselves to the teaching of the apostles. So binabalik-balikan nila sa kanilang pagtitipon ang mga aral ng mga alagad. At yung mga aral na alagad ng yan, na nakuha naman nila kay Kristo, so si Jesus ay nagtuturo nung siya nandito pa sa lupa, yung tinuro ni Jesus ay pinagpapatuloy ng mga alagad. At nung mamatay ang mga alagad, yung mga itinurong yon ay ipinasa ng ipinasa hanggang ngayon. Kaya kapag ang Papa, ang mga obispo at mga pari ay nangangaral o nagtuturo, hindi sila dapat umimbento ng kanilang sariling turo sapagkat meron silang obligasyon na ipangaral at ipagpatuloy
ang itinuro ng mga alagad. The early Christian community devoted themselves to the teachings of the apostles. Kaya wag niyo pong asahan na babaguhin ni Pope Leo XIV ang mga turo ng simbahan. Hindi porket ikaw ang papa, pwede mo nang ituro ang sarili mong paniniwala. Ito kuminsan ang hindi maintindihan ng ibang mga Katoliko na hindi na Katoliko ngayon. Umalis ako sa simbahan kasi hindi ko maintindihan yung aral o turo ng simbahan. For example, ang turo ng simbahan tungkol sa pag-aasawa. Ang turo ng simbahan tungkol sa kasal. Ang turo ng simbahan laban sa diborsyo. Ang turo ng simbahan tungo sa mga same-sex attraction. Everyone is welcome to the church. Everyone. But when you come to the church, you come not in your own term, but in the term of the church. Pag pumasok tayo sa simbahan, hindi natin babaguhin ang turo ng simbahan. Tayo ang magbabago batay sa turo ng simbahan. So that's the first characteristic of the early Christian community or church, fidelity to the apostles' teaching. The second is fellowship. Fellowship. They treat one another as brothers and sisters. They treat one another as members of the one community. Fellowship. Hindi lamang yung socialization. Hindi lamang socialization. It is treating each other as brothers and sisters, living in a community. The third characteristic of the early Christian community is the breaking of the bread, which is the Eucharist. Tayo ngayon, nagkakatipon-tipon tayo bilang isang simbahan upang magdiwang ng banal na Eucharistia. Hindi yan una sa atin. Hindi yan original sa atin. Ipinagpapatuloy lamang natin ang ginawa ng mga alagad at ng mga unang Kristiyano kung saan sa unang araw ng Sanlinggo, the first day of the week, when Jesus rose from the dead, the day Jesus rose from the dead, they gather together to celebrate the Eucharist. And the final characteristic of the early Christian community is they pray together. Prayers. It's a very important part of their Christian life. So, dahil dito, dahil sa apat na karakteristik na ito, nagkakatipon sila upang pag-aralan ang mga turo ng mga apostol, nagkakatipon sila bilang mga magkakapatid sa iisang pananampalataya, nagkakatipon sila upang magdiwang ng banal na Eucharistia, at nagkakatipon sila para manalangin. Ano ang bunga nito? Yung bunga ng kanilang pagtitipon, ang bawat isa ay mayroong sapat sa kanyang pangangailangan. They help one another to the point that no one is in need. Kapag may kailangan ng isa, tutulungan ng isa. Kapag may sobra sa isa, ibabahagi sa iba. That is the church. Sasabihin nyo, "Nako, Father, ang hirap naman yata nun. Para lalo na yung pagbabahaginan." Mahirap talaga. Kasi kumisan ang naghahari sa puso natin ay kasakiman. Gusto natin lahat lang atin. Hindi tayo marunong magbahagi. Kaya kumisan, inaabot ng pagkasira, inaabot ng pagkaluma,
ang mga gamit natin, itinatapon na lang dahil sobra-sobra pero ayaw ipamigay. Yes, it will be difficult, but it is not impossible. It is not impossible. It can be done if we understand accurately ano bang ibig sabihin ng maging simbahan. Lahat po naman siguro tayo dito nabinyagan, ano? Okay? Nabinyagan kayo sa simbahang Katoliko. Alam niyo kung minsan, ang problema, yung mga nabibinyagan, hindi na bumabalik ng simbahan. Matapos ang binyag, wala na. Parang tapos na ang kanyang pagiging Katoliko. Hindi. Mga minamahal kong kapatid, tayong lahat ay bininyagan. Tayong lahat ay nabibilang sa iisang simbahan. At tayong lahat ay dapat na magturingan bilang mga magkakapatid. You know, much of our problems in the world, in society, even in personal life, much of these problems are rooted in our forgetfulness. We forget who we are and we forget what our mission is. Alam niyo sa Ebanghelyo, sa unang pagkakataon na nagpakita si Jesus sa mga alagad, wala si Tomas. Nasa si Tomas? Nagtago? Lumayo? Nagmumukmok? Hindi sinabi sa Ebanghelyo. Marami pong mga Katolikong katulad ni Tomas sa ngayon. Lumalayo na lang. Hindi mo na makikita sa simbahan. Hindi na nagsisimba. Nasaan sila? The challenge to us, my dear brothers and sisters, as a church, is to bring back the likes of Thomas. Kung wala sila ngayon dito, ang misyon natin ay dalhin silang muli, pabalik, sapagkat sila din ay bahagi ng simbahan. You know, it is my hope that someday, when people say, wow, ang ganda ng simbahan, they will mean not only the church as a building, but the church as a community of believers. Pag sinabing ang ganda ng simbahan ng Intramuros, sana ang ibig nilang sabihin ay ang gaganda natin. Ang gaganda natin. Hindi lang ang building, kundi tayo. At mangyayari lamang yan, mga minamahal kong kapatid, kung namumuhay tayo bilang isang tunay na pamayanan. Let us pray for that someday we will be truly a beautiful church. Amen.